Ayun na nga mga kapatid, meron po tayong guest ngayon. Galing po ito kay Sir Banat Bay. Kilalang kilala na po ng kilalang kilalala na ng lahat. Nabubulol ako dun ha. Ito na nga mga kapatid, ang title ho nito, Marcoleta, nakipag-meeting sa China para sa 2028. Ano kaya yung ito nakalagay dito, no? Kay Attorney Jesus Falsis, January 9, no? Nung sinabi niya yon. Tandaan nyo mga AFP at PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support. Kuha nyo man suporta ng mga DDS pero hanggang online lang sila. Oo. Oo, so, totoo. Bakit kanyo? Hindi rin online kasi nagrarally nga eh, di ba? Umaabot sila hanggang sa rally. Oh. Pero hanggang online lang sila, sabi ng ganun itong, ewan ko kung sino ba, si attorney, sabi, mas madami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay PBBM. Grabe naman kayo. Ang tindi na nga ng ginawa ng kupunan ni PBBM, tapos PBBM pa rin kayo. Para lang umupo si BP Sara. Hindi naman sa para umupo si BP Sara, kaso Vice President siya eh, di ba? Automatic yun na kapag ka na pa-impeach si PBBM, talagang mauupo si BP Sara. Ano ba kayo? Hindi ba kayo makabayan? Anti-Duterte kayo eh. Mamen, wala. Ang dami ng ebidensya. Yung pagpirma niya palang sa GAA noong 2025, sabihin na natin hindi niya alam yung kurakot. Ibig sabihin na pabayaan mo. Presidente ka, dapat alam mo kung paano ang gagawin doon sa binasa mong napakadami para lang pirmahan yung GAA na yan. Tapos kukurakotin lang pala noong 2025. Di ba? Hindi pa ba ebidensya yan? Ang titigas naman ng inyong mga puso't kaisipan. Ang totoo, ayaw nyo lang sa Duterte. Kasi nga, pag nakaupo na naman ng Duterte, wala na naman kayong masasahod. Hindi sahod na, sahod, wala na. Wala na palang masisipsip. Wala na eh, madali lang kasing utuin siguro, yung ngayon. Pero sa Duterte ho kasi mga kapatid, mga kababayan ho natin, nalaman na nila na maganda ang pamamalakad, naramdaman kasi nila. Umupo na kasi dati, maayos naman. Ngayon ang gulo-gulo, ang lugo-lugo. Ito na po ang ating Sir Banat Bay. Tuloy-tuloy na po tayo. Nasa description yan, Sir Banat Bay. Kahit di ko ilagay eh. Sir Banat Bay, malakas naman ni ikaw. No? Ito na, panoorin na ho natin to punto per punto. Magandang araw mga banatero. Pero syempre, dapat meron kayong ganito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Siyempre. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Siguraduhin nyo yan dahil napakaganda ng internet nila at ang mura-mura pa. I-play na natin. At eto na nga, mainit na mga balita ang ating i-reactionan ngayon at ibabalita sa inyo. Naku po, grabe ho ang tindi ng mga bangayan sa politika. Dito kay Lacson, kay Amy Marcos, at ngayon naman po dito kay Claire Castro at saka kay Magalong. Naku, palakpakan. Magandang laban to. Isang kilala at honorable person at isang ewan ko kung yung honorable ba yung isang yun. Nako, as in matindi yung bangayan ang nangyayari at ang matindi pa ho niyan mga kababayan, dinikit na naman ng mga Duterte. Ay sus, hayop talaga. Iba talaga. So anyway, mga kababayan, ito muna, pag-usapan muna natin itong ito, reactionan lang natin ito. Picture muna. Ayan. Alam nyo, kasi nung nakaraang araw, di ba, kilala nyo naman yung nag-withdraw ng support na kay Marcos na isang kernel dyan sa AFP, nayanig. At ang balita nga ho natin, mga kababayan, masusundan pa daw ito. Yun ating naririnig sa palipaligid, ha? Masusunod daw pa ho ito at marami pa rin daw hong mga in a peaceful manner they would withdraw their support from the president. That I do not know kung sino-sino yan. Naririnig natin yan sa mga bali-balita, napapanood natin sa mga social media na meron pa nga daw mga lalabas pang bayani na masasabi natin dahil naninindigan na tama na, it's enough. Hindi na ho, bakit to kanyo? Kasi number one,
yung issue ng lumalakas ang NPA sa administrasyon ni Marcos, yan ay kinagagalit ng mga kasundaluhan dahil tandaan ninyo, itong mga ito ay may malalim na laban sa mga NPA dahil sila po ay namatayan ng mga kaibigan, kamag-anak, at yan nga ho yung kanilang nakikita ngayon ay ang pagkakasundo nito ni BBM at yung mga supporter ng NPA na kasamahan nila sa Kamara. Ayaw ho, hindi ho gusto ng mga militaryan. At yan po ang isa daw sa dahilan ng mga pag-aaklas. Ay, hindi naman pag-aaklas. Pag-withdraw. Mali ang term kong pag-aaklas. Pag-withdraw ng ilang nasa military. Yan ho, ikwento ho sa atin ng ilang mga kakilala ho natin. Hindi ho natin alam, hindi ho tayo nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi ho natin, ito, para lamang po, disclaimer lang ho, wala ho tayong personal knowledge dyan. Pero may naririnig po tayong mga kwento-kwentuhan. Dahil po dyan, napareact na po ang pinaka... Ewan ko kung masasabi ba natin pinakapangit o pinaka... walang kwentang tao sa larangan ng political commentator. Ito ho si attorney ba ito? Paano nangyaring attorney ito? Totoo ba ito? Baka naman fake news to. Puro salungat yung kanyang titulo, yung attorney, salungat sa utak niya, yung Jesus, salungat sa ugali niya. Sabi nga ni paring Jack, ni Sir Jack. Sabi nga niya, isama natin banitero, sabi ba naman niya, wala namang baklang Jesus. Sa bagay, tama siya doon, di ba? Pero ito ang Jesus na, ba't kaya pinangalan ng nanay niya dyan sa kanya, no? Ang sagwa. Pwede bang bawiin? Dapat hindi pinapayagan yung mga ganyan na yan ay papangalan mo. Mantakin mo, halimbawa lang, hindi ka kapanalig ng mga Kristiyano. Tapos makikita mo, pangalan niya, alam mo ba, si Jesus ang tagapagligtas ng ating buhay at pag tayo may kasalanan, tapos makikita nila, Attorney Jesus Palsis, ano ba yan? Ba't naman ganyan? Akala ko ba tagapagligtas ng sanlibutan? Ba't ganyan yan? Di ba? Ang pangit. Dapat talaga palitan mo yung pangalan mo. Palsis. Yan ang bagay sa'yo. Palsipokado ka kasi. Lagi ka mali. Sabi niya, tandaan nyo mga AFP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support. Kuha nyo man ang suporta ng mga DDS pero hanggang online lang sila. Naku. Gago! Mas marami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang umupo si Sara Duterte. Gago! Mas madami daw sila. Pero wala naman siyang naipanalong kandidato. Wala naman nanalo sa mga pinklawan. Wala namang nanalo sa mga dilawan. Di ba? Kaya, sana ko mas marami kayo ni nanalo sana si Leni Robredo. Lagi naman siyang ulat. Kaya nga tinan mo, doon na lang tumakbo sa kanila para manalo siya sigurado. Kasi tama nga naman, nakaka-depress nga naman yun. Ilang beses ka nang tumakbo, Vice President nung panahon ni Pangulong Duterte, Vice President ka na. Di ba? So dapat, ang laki na ng advantage mo. Kasi Vice President ka, talo mo si Bongbong Kuno, di ba? Di sana, panalo ka ng presidente. Kaya lang, sinamahan ni BP Sara Duterte si BBM. So, panalo ngayon si BBM. Dahil sa pagsama yan ni Vice President Sara Duterte. So, therefore, ang mga Duterte talaga may tunay na bumobotong supporter. Kung sinasabi mo, DDS hanggang online lang sila, nagkakamali ka dyan. Baka kayo hanggang karsada lang. Ilan lang kayo? Umabot ba kayo 1 milyon? O sabi mo na, umabot kayo 1 milyon, 2 milyon sa kalsada. 2 milyon na. To be safe. Hindi pa rin kayo majority. Ilan ba boto natanggap ni Vice President Sara Duterte? Siya ang pinakamalaki. Mas malaki nga sa presidente. So, ibig lamang sabihin yan, yung pautot mo na wala namang kaming bilang, ay kalokohan. Gago! Diba? Hindi ka kayo nananalo. Yung 8 diretso nyo, 8 inodoro.
Hindi, although tayo, again, ako po, I do not encourage rebellion from our military. But one thing is for sure, na nakasaad sa ating konstitusyon that the AFP is the protector of the constitution and of the people, not of the president. Malinaw ho yan sa ating konstitusyon. So sana, itong mga AFP natin would follow the will of the people. Okay? Yun lang ang sa akin yan. Ngayon, nagkakaiba-iba tayo kung ano ang pananaw natin, kung ano ba ang will ng tao. Basta ang sigurado ko, ayaw na nila kay Marcos kasi negative 3 na si Marcos. At gustong-gusto nila kay Vice President, ang mga tao, dahil kita mo naman, nung siniraan, lalong bumulusok pa angkat. Di ba? Si Marcos, bumulusok pa baba. Tandaan nyo ito, simpleng-simple na lang eh. Yung nanira, bumulusok pa baba. Yung siniraan, bumulusok pa taas. Ano ibig sabihin nun? Sino ang gusto ng taong bayan? Yung nanira o yung siniraan? Doon pala malalaman mo na, di ba? Kaya nga alam nyo, mga kababayan, biglang nakakapagtaka. Ako, ito, medyo nung napakinggan ko ito, sabi ko, wow, ano kaya ang dahilan nito? Bakit nakipagpulong ang bagong Chinese envoy kay Marcoleta? Ba may ibig sabihin yan? Tingnan nga natin. Yun po, unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayun. Nako po, nag-usap sila. Ano kaya pinag-usapan nila? Isasabihin kaya ni Marcoleta ito? Senator Marcoleta, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi, alam mo, ito walang biro ito ngayong mga panapanahon na ito, kahit to sa Africa, yung isang leader doon ay nakipag-usap ang China. China na ang pinaka-partner nitong African country na ito, yung ano ba yung ano ba yun? Nakalimutan ko na. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Pero dahil doon umaasenso na yung ano nila, tinaboy nila yung mga Western world kasi inaapi nga naman sila. So dito sila nakipag-usap sa China at dahil doon umaasenso sila. Oh, hindi kaya ito ganito rin. Naku! Hindi ko alam pero bakit kaya sila nakipag-usap dito kay Marcoleta? Alam mo kasi ito si Marcoleta. May nagsabi sa akin kasi tinanong ko. Siyempre, presidente si VP Sara Duterte, di ba? Sa 2028. Nagsabi sa akin, alam mo magandang kumandidatong Vice President, si Marcoleta. Hudyat kaya ito? Hudyat kaya ito? Na may sumusuport. Kasi alam mo, ito, whether you like it or not, malaking bagay yan. Yung suporta ng ibang bansa sa isang magiging leader. Di ba? I mean, sa lahat-lahat naman. Sa dami-dami namang i-invite ng Chinese ambassador. Bakit si Marcoleta? Naku po. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa eh. Kaya yung pagkakasulat niya, Gibo pa eh. Gibo talaga, no? Sana isang araw makapagkapi tayong tatlo. Yan, Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Ayun, tama, Para wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa ko, pakikita ko yung text message. Ayun na nga. Di ba? Tama po. So nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat ang dapat kausapin. Naitanong nyo ba, Sen, kay... So, baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Alam po ninyo, kayo pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po. Yung palang bansa, yung Burkina Faso, sa Africa na nakikipagtulungan na sa China. At ang kanilang presidente ayaw sa western countries na pangalan nito si Traore. Hindi Tore kapangalan lang niya. Medyo kapatunog lang sa kanya. Ang kanyang presidente na ngayon ay nag-take over after nung nagkaroon ng coup sa kanila. At yun ang ganda ng pamamahala, tuloy-tuloy. At ngayon talaga namang
nakikipagtulungan sa China. Kasi sa China, walang problema. Hindi kami makikialam sa inyo. Basta kami lang gawa yung tren. Kami gawa yung tren. Kayo bayad. Kasi kami negosyante. Kayo gawa. Bahala kayo sa plano nyo. Kami negosyante lang. Ganon sila eh. Ganon ang China eh. Oh. Tuloy natin. Bakit kaya may mga ganitong eksena? Yung interes ng ating bansa. Actually, tatanong ko sana, sir. Sa maniwala kayo o hindi. Opo, bago sa tayo lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga Hindi ako, kabayan. inunahan na kita. Nababasa ko yung isip mo eh. Baka kasi mamaya ikat na naman ito. Ikat. At pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan sa Pero sa palatuntunan palagay ko, wala nang masyadong maniniwala sa mga yan. Ayaw. Buti na lang. Lang ng kasi akala. Tama ka dyan, Senator Marcoleta. Wala na maniniwala sa mga pinglawan-dilawan at saka higit sa lahat yung mga tuta ng Amerika na mga nasa gobyerno. Bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Yan. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiations should be a zero-sum game. Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawala. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun pala ang zero-sum game. Ang ibig sabihin. Hindi man na itanong, Sen, bakit kayo ang gusto... Sa lahat ng mga mababatas. Lahat ng senador. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong pa naman yun? Ito naman, baka naman isip-isip, ito naman taong ito, inimbita ko na nga eh. Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na Opo. makausap, Sen? Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Opo. Bakit? Sa dami- Malay mo dami naman, na baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa eh. Wala pa eh. Oo, kaya nga, Wala nagulat pang lawmakers, ano? Wala 1 pang... month pa lang naman siya eh. Opo, opo. Malay mo naman sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang Ang speaker naman siguro. hulaan ko na, Sen, kung bakit kayo ang inimitahan. Kasi magaling siyang mag-research eh. Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Yubo na nais na Hindi, actually, yan nga yung matinding katanungan. Bakit nga ba nakipag-meeting talaga? Alam mo, tandaan ninyo, siyempre, hindi naman nila sasabihin ng totoo. Sa tingin ninyo, mga politiko na yun, sasabihin nila yung totoo, ba't nakipag-meeting? I don't think so. Kanila na lang yan. Pero ang tanong dyan, bakit kaya talaga nakipag-meeting itong China kay Marcoleta? Tandaan ninyo, palapit na ng palapit ang 2028. Ako, ito lang nga sa akin. Palapit na ng palapit ang 2028. Nakikita naman natin ang diskarte ng ibang galawan ng mga ibang mga foreign leaders pagdating sa mga panahon ng mag-i-election na. Kanya-kanya na rin silang suporta kung sino ba ang makakatulong para sa kanila. Tandaan ninyo, lahat naman po yan ay para sa kanila. Kung makipag-usap man ng Amerika, gusto nila para sa kanila. Kung makipag-usap man ng China, abay gusto nila para sa kanila. Yan naman talaga ang concern nila eh. Di ba? It's always their people, their country. Yan ang kanilang priority. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, tayo mga Pilipino, ang merong maling pananaw tungkol dyan. Kasi kesa na sana isipin natin kung ano yung mapapala natin, di ba? Ang iniisip natin, iba. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun eh. Kung ano pa yung ibang bansa marunong mag-isip para sa kanilang sarili, yung bansa natin hindi marunong mag-isip kung para kanino. Oh my God, we'll be back again.